Kung napapanood mo ang video na ito, siguro ay napanood mo na ang part 1 o ang una kong video kung saan sinabi po natin na talagang ang ating Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte ay successfully po nila na matatangay papunta pong Netherlands. So, ngayon, this is the part 3. Ano po ba ang mangyayari ngayong part 3? Ang katanungan ng lahat, makakabalik ba sa Pilipinas ang ating dating Pangulong Duterte? Titingnan po natin. Time check po mga kapatid. This is March 12, 8:30 a.m. Ang sinisigurado ko po sa inyo na mangyayari base sa inyong tanong na iyan ay talaga pong ang ating dating Pangulo ay makakabalik dito sa Pilipinas. Makakabalik po ba siya? Ang tanong ay kailan siya makakabalik? At ang tanong ay makakabalik pa ba siya ng buhay? Hindi po ba? So, siguraduhin na i-click ang follow button and subscribe button para po sa ating mga susunod na prediction, and i-comment po na I claim na makakabalik po, no, ang ating dating Pangulo, no. So this is the current energy ng ating Pangulong Duterte, no. Siya ay King of Swords. Kung napanood nyo na po yung part 1 at part 2, lagi po itong lumalabas ang card na ito, no. Sabi po dito ay talagang siya ngayon ay dumaraan sa pagsubok, no, at talagang medyo apektado ang kanyang mental health. Sa ganitong sitwasyon, kahit sino naman talaga ay mangangamba, mag-aalala, no? Hopelessness, anxiety, captivity, imprisonment. So, mga kapatid, hindi po ang ating dating Pangulo makakabalik ng agad-agad. Hindi ito mangyayari ng in 1 day, 2 days, 3 days. Hindi po ganun. Matatagalan po. And waiting, sacrifice, suspension, recalibration, no? So, habang nangyayari po ito, isa lang po ang ating magagawa, ang magdasal po ng mataimtim, no? Ipagdasal dahil ang pinakamabisa pong panglaban, sandata or spell ay ang ating panalangin. At nakikita ko po na sa mga susunod na araw, marami pang mangyayari. At isa lang ang nakikita ko ditong nangingibabaw, ang pagmamahal niya sa kanyang bayan at ang pagmamahal ng mga tao sa kanya. So, ito po ay hindi siya basta-basta na makakabalik sa Pilipinas. Hindi po ito yung agad-agad, no? Uulitin ko po, siya ay makakabalik. Ang tanong, makakabalik ba siya ng buhay o hindi? Mga kapatid, ang ating pong buhay ay biyaya ng Panginoong may kapal. Binigyan po ako ng kakayahang ito upang gumabay sa mga tao. Ngunit wala po ako sa posisyon, wala po ako karapatan na pangunahan ang biyaya ng buhay, na wala po akong karapatan. Makita ko man ito, no? Only God should tell us kung siya po ay makakabalik ng buhay. Di po ba? Only time should tell us. Wala po akong karapatan na pangunahan
or manghimasok pagdating po sa sinasabi nating buhay, dahil ang buhay ay biyaya ng Panginoon. Siya lamang ang dapat magsabi at siya lamang ang mas higit na nakakaalam. Makita ko man, wala po akong karapatan na ito ay pangunahan. Kaya isa lamang po ang mahihiling ko sa ating lahat, magdasal at humingi ng tulong sa ating Panginoong lumikha, ano pa man ang inyong relihiyon, at tayo po ay magkaisa, maging mapanuri, at huwag magpadalos-dalos sa ating mga emosyon, dahil lahat po ng ito ay nakatakda talaga na mangyari. Sacrifice, waiting. This is a proof po na kahit ano ang estado mo sa buhay, kahit anong batas po ang mayroon sa bawat bansa, isa lang po ang pinaka malakas na law, and that is the law of karma. So kung gusto nyo pong malaman ang kanyang health, kung gusto nyo malaman kung magkaka-people power ba, dahil marami po talagang nagtatanong sa ating comment section, at kung magkakaroon po ba ng martial law, make sure to follow, click that subscribe button para po sa mga susunod na update natin sa mga susunod na araw. Siguraduhang i-share ang video na ito, siguraduhang i-save po ang video na ito upang marami po tayong matulungan at marami pong makaalam. And this is a hope for everyone na talagang makakauwi, makakabalik ng Pilipinas ang ating dating Pangulong Duterte. Please comment, God save the Philippines, and we need to claim it that it will happen. God save the Philippines, and I mote it be. Tandaan mga kapatid, sa mga ganitong sitwasyon, ang Panginoong lumikha, ang Panginoong Diyos lamang, ano pa man ang iyong relihiyon, ang makakatulong po sa atin. Tayo ay magkaisa, tayo ay magdasal, lumapit sa Kanya, anuman ang ating relihiyon. Tandaan mga kapatid, hindi po ako nangingialam tungkol sa politika or sa anumang relihiyon. Sinasagot ko po ang inyong katanungan base sa inyong comment po sa aking comment section. Tandaan, hindi po nagpapabayad si Queen Empress. Never po ako magme-message, never po ako nagpa-private reading. Pumasok lamang po sa aking live to get free guidance every night po yan mga kapatid. And stay blessed.